Ibalon, ang epiko ng Bicol. Ang Ibalon ay isang epikong bayan mula sa Bicol, Pilipinas. Ang epikong ito ay nagmula sa mga kwento ng mga Bicolanong sinaunang tao at mga mitolohiyang Bicolano. Sa kwento, naglalaman ito ng mga kwento tungkol sa tatlong magigiting na bayani, si Baltog, si Handyong, at si Bantong. Si Baltog, ang isa sa mga tauhan sa akdang Ibalon. Si Baltog ay nakarating sa lupain ng Ibalon dahil sa pagtugis niya sa isang malaking baboy ramo. Siya ay nanggaling pa sa lupain ng Batawara. Mayaman ang lupain ng Ibalon at doon na siya nanirahan. Siya ang kinilalang hari ng Ibalon. Naging maunlad ang pamumuhay ng mga tao, subalit may muling kinakatakutan ang mga tao. Isang malaki at mapaminsalang baboy ramo na tuwing sumasapit ang gabi ay namiminsala ng mga pananim. Si Baltog ay matanda na upang makilaban. Tinulungan siya ng kanyang kaibigan na si Handyong. Pinamunuan ni Handyong ang mga lalaki ng Ibalon upang kanilang lipulin ang mga dambuhalang buhaya, mababangis na tamaraw, at lumilipad na mga pating at mga halimaw na kumakain ng tao. Napatay nila ang mga ito maliban sa isang engkantadang nakapag-aanyong magandang dalaga na may matamis na tinig. Ito ay si Oriol. Tumulong si Oriol sa paglipol ng iba pang masasamang hayop sa Ibalon. Naging payapa ang Ibalon. Ang mga tao ay umunlad. Tinuruan niya ang mga tao ng maayos na pagsasaka. Ang mga piling tauhan ni Handyong ay tumulong sa kanyang pamamahala at pagtuturo sa mga tao ng maraming bagay. Sistema ng pagsulat ay itinuro ni Sural. Itinuro ni Dinahong Pandak ang paggawa ng palayok na iluwad at ng iba pang kagamitan sa pagluluto. Si Hablon naman ay nagturo sa mga tao ng paghabi ng tela. Si Ginantong naman ay gumawa ng kauna-unahang bangka ng araro, itak at iba pang kasangkapan sa bahay. Naging lalong maunlad at masagana ang Ibalon. Subalit, may isang halimaw na naman ang sumipot. Ito ay kalahating tao at kalahating hayop. Siya ay si Rabut. Nagagawa niyang bato ang mga tao o hayop na kanyang maengkanto. May nagtangkang pumatay sa kanya, subalit sinamang palad na naging bato. Nabalitaan nito ni Bantong at inihandog niya ang sarili kay Handyong upang siyang pumatay kay Rabut. Nalaman ni Bantong na sa araw ay tulog na tulog si Rabut. Kanya itong pinatay habang natutulog. Nagalit ang Diyos sa ginawang pataksil na pagpatay kay Rabut. Di umano, masama man si Rabut, dapat ay binigyan ng pagkakataong magtanggol sa sarili nito. Pinarusahan ng Diyos ang Ibalon sa pamamagitan ng isang napakalaking baha. Nasira ang mga bahay at pananim. Nalunod ang maraming tao. Nakaligtas lamang ang ilang nakaakyat sa taluktok ng matataas na bundok. Nang kumunti ang tubig, nag-iba na ang anyo ng Ibalon. Nagpanibagong buhay ang mga tao ngayon sa pamumuno ni Bantong. Sa Ibalon, ipinapakita ang lakas, katapangan at determinasyon ng mga tauhan na magkakasama upang protektahan ang kanilang bayan at ang kanilang kultura. Ito ay isang mahalagang bahagi ng panitikan ng Pilipinas at nagpapakita ng halaga ng pagtutulungan at pag-aalaga sa kapwa at kalikasan. Ayon sa salaysay ni Pare Jose Castaño, batay sa narinig niyang kwento ng isang manlalakbay na mga awit na si Kadugnong,
Ang epikong Ibalon ay tungkol sa kabayanihan ng tatlong magigiting na lalaki na Ibalon na sina Baltog, Handyong at Bantong. Ibalon ang matandang pangalan ng Bicol.